What's up mga chong? This is Kenji ng Manix Fam. And today nga is may naisip nga akong gawin dito. Since, ayan, anong oras na ba? 12:20 na ng umaga or madaling araw. Ayan o. Tignan nyo yung relo ko. Ewan ko kung nakikita nyo. Nakabaliktad lang yan. Pero 12:20 na. And by the way nga pala, kung di pa pala kayo nakapag-subscribe, ayan, don't forget to click that subscribe button, and syempre huwag nyo kakalimutang i-click din yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin natin. So ngayong araw nga, naisipan ko lang naman, since sakto nagugutom na ako and alas 12 na ng madaling araw, naisipan ko ngang halugugin. And then naisipan ko na kumain dito sa Manix House. And syempre, gusto ko rin napakita sa inyo kung ano nga ba yung mga kinakain namin tuwing mga madaling araw or mga, yun ba yung tinatawag na midnight snack, diba? So, ayun, samahan nyo ako maghanap ng pagkain ngayon sa stock room namin. And pag nakapasok din kayo dito sa Manix House, for sure, pag ganitong oras ng alas 12 ng madaling araw, tapos gising pa kayo, kakain din kayo, diba? So, ayan, tara, samahan nyo akong kumain ngayong gabi na to. Pero syempre, bago tayo kumain, maghanap muna tayo ng kakainin natin. Sakto, nagugutom na talaga ako. Let's go, tara! So, syempre, papunta na ako ng stock room kasi nandun lahat ng pagkain sa Manix House. And pipili lang naman tayo ng mga pagkain na, alam mo yun, na gusto talaga natin kainin, di ba? Hindi sobrang dami kasi syempre, baka mamaya, hindi rin naman natin maubos. Hindi rin masama rin yung sobra, tsaka mapapagalitan tayo kapag hindi natin naubos. Kasi yung rules namin dito, kapag hindi mo naubos yung pagkain, yari ka, lagot ka. Kasi syempre, di ba, masama naman din yung nagtatapon ka ng pagkain. Kahit naman marami yung pagkain, masama pa rin na nagtatapon tayo ng pagkain. So ayan, nandito na tayo sa stock room, o di ba, ang bilis lang. And ayan, may mga pagkain dito like biscuit. Ayan, meron tayong biscuit dito. Ayan. Tapos, may mga, ito, paborito ko to. Moby, diba? Ayan. Ewan ko kung nakakain din kayo ng ganito. Kukunin ko to kasi favorite ko to. And then, ito pa. Kung hindi ako nagkakamali, paborito ko rin to. Ay, oo nga. Ito. Ewan ko kung ako lang yung mahilig kumain ng ganito. Alam ko pambata lang to eh. Pero, paborito ko pa rin siya hanggang ngayon, diba? Pero hindi ko kukunin lahat, syempre. Kuha lang tayo ng mga isang piraso lang siguro. Ayan, isang piraso sakto meron. Ayan, tignan nyo kung gaano kadaming pagkain dito sa Manix, guys. Ayan, may mga, ano pa tayo dito, spam ba yan? Or luncheon meat. Ayan, diba? Napakaraming luncheon meat. Baka sabihin nyo, niloko kaya no? Nakahilera lang yan. Tsaka pa nag-grocery kami dito, guys. Kung hindi nyo pa napanood yung video ni Sir Manix, kung gaano kadaming pagkain yung grocery namin, diba? Sobrang dami talaga, as in, halos lahat ng mga member ng Manix Fam may tagi-isang grocery. So, nako, diba? Tapos ito siguro, kukuha rin ako neto. Kakain din ako neto. Siguro ito na lang yung kakainin ko. Ayan, sakto. Meron pa ditong, ayan, seafoods pa to. Cup noodles, ayan. So, kainin natin to. Tapos, kuha tayo ng 3 itlog. Isa, ayan. 2, 3. Ayan, 3 itlog kuhanin natin. Tapos yung Moby. Ayan, wait lang. Hindi ko na kasi kayang daling lahat eh. Basta yun, kunin na natin to lahat. Ayan. Ito lang kasi yung kaya kong ubusin, guys. So, ayan. Itong mga to lang. Siyempre, dapat yung tamang pagkain lang yung dapat kakainin natin, hindi yung sobra. Tapos dito, may sarili kaming ice dito. Meron kami mga, ano bang tawag doon? Food, ano ba yan? Basta, mga frozen foods. Ayan, meron din kami mga frozen foods dyan, diba? Kompleto kami dito, guys. Sobrang dami namin pagkain sa Manix House, nakakatuwa, diba? Hindi talaga kami ginugutom ni Sir Manix dito, and sobrang saya kasi syempre, number 1 dapat na meron tayo sa iisang bahay is mga pagkain kasi, diba? Kailangan natin mabuhay, kailangan natin kumain para mabuhay tayo. So, ayun. Pag nandito kayo sa Manix House, busog na kayo sa happiness, busog pa yung tiyan nyo, and syempre maraming blessing. Kaya sobrang saya ko and thankful talaga ako dito na nakapasok ako sa Manix House. And mamaya, habang kumakain tayo, magkukwento lang naman ako sa inyo ng mga story ko, kung paano ako nakapasok, and kung
ano yung mga pinagdaanan ko. A few moments later. So yun na nga, nakaluto na ako ng pagkain na galing sa Manix House and nagluto ako ng 3 itlog, 'di ba? 3 itlog niluto ko kasi ayan o, para I love you. I love you. Diba? Tapos syempre meron tayo ditong cup noodles at binigyan tayo ng mamon ni Sophia pero hindi ko na pinakita sa inyo. And yun nga, syempre 'di ba sabi ko sa inyo habang kumakain ako dito, magkukwento lang naman ako ng mga about sa nangyari sa akin and kung paano nga ba ako nakapasok sa Manix House at kung ano-ano yung mga na-experience ko bago ako makapasok at nung nakapasok na ako sa Manix House. Ay, sakto nandito si Duday. Duday, halika dito, Duday. Duday! May kukwento ko sa'yo. Dali, halika. Tara, dito ka. Buka dito. Ano yun, kuya? Uy, Ayan, sakto. nagbablog ka pala dyan. Yes, nagbablog ako. Ay, Actually, pagkain. so Hello, yung nga, yung guys. pagkain kasi na nakuha ko para sa akin lang to kasi kanina, Ano yung na, vlog? yung vlog ko kasi maghanap ako ng mga pagkain dito sa Manix House. Tapos kakain Anong ako. pagkain yun, Ha? Madami 'di ba? Ano, dami Sobrang pagkain. dami. Ikaw ba nung unang pasok mo dito, talagang I mean, kapag 'di ba madaling araw kasi kami dito matatagal na rin kami. Kapag madaling araw kasi ang ginagawa namin, syempre, kumakain kami kasi hindi naman tayo madalas. Kagaya, anong oras ka na natutulog? Anong oras na ngayon, no? Araw, no? 1 o'clock na ngayon, 1 a.m. na. 5, 4, minsan umaga, Oh, diba? no? And for sure, kumakain ka rin sa madaling araw, di ba? Oo, ang sarap kumain pag madaling araw tapos nag-crave ko. Totoo. Kagaya nito, kaso wala na akong extra eh. Akin lang to eh. Sakto diet. Pero kumain ka na ba? Diet Opo, ka? kumain. Diet ka. Diet So, ako, yun na nga. Tapos sabi ko sa kanila, habang kumakain ako, is kukwentuhan ko lang naman sila ng about sa... paano nga ba ako nakapasok sa Manix House? Oo, parang gusto ko rin Malaman. pakinggan yan. Malaman. Maganda ba? kung paano. Pero syempre mamaya tatanungin din kita kung paano ka ba nakapasok sa Manix House. Pero sige, for sige. na ako muna, sige. Sige, ikaw mo. Syempre maganda kung habang kumakain, tapos may kakwentuhan ako. And sakto kasi kanina, ikukwento ko lang sana nang ako lang mag-isa. Eh sakto, nandyan ka na, hindi sa'yo ko nalang ikwento. Pero totoo to totoo. Kasi before, bago ako pumasok ng Manix House, nasa ibang management pa ako before. Tapos, yung kasama ko sa ibang management before is si Ate Sandra mo. Yeah, siya talaga yung kasama, siya talaga yung kasama ko ever since simula na nag-start ako mag-TikTok. Anong year yon, kuya? Mga ano yun? Start 2022. 2020. O, anong year na yun? 2026 na. So, sobrang tagal na rin. Kumbaga, nung nag-i-start... 4 years. 4 years. Nung nag-i-start ako na mag-TikTok, nakilala ko si Ate Sandra mo. Hindi pa kami ganong may followers na like mababa pala yung followers namin. Siguro mga nasa pa lang, around 200k pa lang ako. Tapos that time, yun nga, nasa ibang management pa kami parehas noon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Pero yung iba alam na nila kung nasan kami before. Tapos nung papunta kami dito sa Manix House, talagang ano pa talaga kami nun, kumbaga parang kagaya mo rin. Ganyan, simpleng tao lang, wala masyadong alam sa social media, tapos hindi pa ganong sikat, ganon. Parang ikaw lang, pero nung pagpunta namin dito, doon na talaga nag-start lahat ng pangarap namin, improvement, tsaka ang dami namin natutunan and ang dami namin na-achieve because of Manix Management. And for sure, ikaw kasi syempre, makaka-relate ka dito sa sinasabi ko kasi ikaw, nagsisimula ka pa lang dito eh. Diba? Tama ba? Opo. Nagsisimula ka pa lang sa Manix Farm, sa Manix House. So, ang dami mo pang may experience and for sure, mararating mo, naniniwala ako. Basta, lagi mo lang tatandaan siguro, makinig ka lang sa mga mas nakakatanda sa'yo, mas matagal na dito. And of course, patuloy ka pa rin gawa ng mga content kahit na ang dami mo mga basher or ang dami mga hate comment about you, ganun. Kasi before kami rin naman, ang dami rin naman namin hate comment sa amin before eh. Pero lahat yun, kumbaga, pakitaan mo lang sila ng mas mabuti, kumbaga. Kahit na pinapakitaan ka nila ng hate, kahit binibigyan ka nila ng mga hate comment, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, huwag mong, patulan, ganun. Tapos yun nga, kapag na-overcome mo naman yung mga about sa basher mo, syempre doon na mag-i-start yung mga blessing. Kagaya namin, kwento ko lang sa'yo, before kasi, nung nag-i-start pa lang kami, talagang, siyempre, tight pa yung budget. Wala pa kami dito sa Manix noon. Paiksiin ko na lang. Yung kinakain namin before, tawag dito, kamatis, tapos sibuyas, tapos toyo, tsaka kalamansi, yun yung ginagawa namin. Tapos, siguro mga 15 days in a month, yun yung inuulam namin. Tapos, minsan, kapag may pera kami, ginagawa namin, bumibili ako ng sardinas, isang sardinas, tapos pinagkakasya lang namin ni Ate Sandra mo Grabe yun pala. before.
Ganun kahirap na nag-i-start pa lang kami. Kasi syempre dati, pag may 500 pesos kami galing sa TikTok, yung project, ang saya na namin, sobra. Eh ngayon, syempre iba na, di ba? Nung nakapasok kami sa Manix, doon na nag-start talaga yung sobrang daming blessings, sunod-sunod. Doon na kami nakabili ng iPhone, tapos kotse, tapos basta marami pang iba, yung mga damit, ganun. Dati nag-uukay lang pala kami ni Ate Sandra mo, ukay-ukay lang kami, hanap kami ng mga ganito, ganyan. Tapos hindi ko makakalimutan, and maraming tao na rin ako na napagkwentuhan nito. Sabi ko sa kanya habang nag-uukay kami noon, pera namin budget nun pang ukay sa mga damit niya, tsaka sa mga bags niya, 1,000 pesos. Sabi ko sa kanya, hayaan mo, pagdating ng panahon, ibibili rin kita ng mga magagandang damit sa mall na, branded, pati yung mga tawag nito, mga sandals, ganyan, pati mga bag. Sabi ko, hindi na kita hahayaan na bumili ulit sa Ukayan. Hindi naman ako again siguro sa mga nabili sa Ukayan, pero kumbaga, gusto ko lang ipa-feel sa kanya na hindi habang buhay mag-i-stay kami sa ganong sitwasyon, di ba? Pero totoo nangyari yun, grabe. Nung kumikita na kami ng pera dito sa Manix Management, grabe, sabi ko, nung ano ko pa lang sa kanya, sabi ko, oh eto, bibili na tayo ng mga gamit mo sa mall, ganyan, bili na tayo ng ganito, iPhone, bagong iPhone. Dito rin kami una nagkaroon ng iPhone 11 Pro Max na natatandaan ko. Nung unang release yung iPhone 11 Pro Max, syempre iPhone 17 na ngayon, di ba? Pero nung unang release ng iPhone 11 Pro Max, yun, dun kami nakabili. Tapos, ang dami naming na-achieve dahil sa Manix Management. iPhone 14, hanggang ngayon, iPhone 17. Pero hindi namin nire-reveal lahat kasi syempre, private life namin yan eh. Kumbaga, private life ko yun, di ba? Opo. Nung time na magkasama pa kami ni Ate Sandra mo, private life namin yung dalawa. And sobrang saya ng experience namin dito sa Manix Management. Sa Manix House, sobrang saya. Ang dami namin memories dito. And alam ko, darating din yung araw na marami kang magiging memories dito. And excited na ako kung ano ba yung mga magagawa mong memories dito, ano ba yung ma-achieve mo. And ako, nandito lang ako lagi, tutulungan din naman kita. Willing akong tulungan ka na ma-achieve yung mga pangarap mo. At willing din akong tulungan ka para mag-improve yung sarili mo, di ba? Kung ano man yung gusto mong i-improve sa sarili mo. Bilang kuya mo, bilang siguro, mas nakakatanda na rin sa'yo dito. Tutulungan kita at sana tulungan mo rin yung sarili mo. At yun nga, lagi ko lang din sinasabi sa'yo, gusto kong ipaalala sa'yo palagi na huwag mong papatulan yung mga basher. Kasi darating nga yung time, yung mga basher mo na yan, magiging followers mo rin. And be humble lang. Lang lagi. Yung mama mo ba, support naman siya sa'yo na pumunta ka dito? Opo. Sobrang supportive kuya, hinatid pa talaga kami dito. Totoo? Kasama ko siya. O, totoo yun Kasama natin. ko mama ko, kuya ko, ate ko, pinsan ko. Ang dami nyo. Paano kayo Naka-L3. nagkasya? Naka-L3 kayo. Ay, nako. Oh, Kasi tapos? kuya, ang ginawa ganito. Oh. Madaling araw nag-message na sa akin si Ate Sandra. Gabi pala, gabi. Tapos sabi, punta na daw ako as in ngayon na Ngayon na gabi. agad. Sabi ko, hindi ako papayagan, lalo na ako lang mag-isa. Babae. Pangasinan, ang Oo, lahi ko. babae Oo, ka. bawal, hindi talaga ako papayagan nun. Kahit anong angas mo, syempre, babae ka pa rin, di ba? Before na Oo. mag-chat sa akin si Ate Sandra, ang una talaga nag-chat sa akin si Daddy Wade. Si Daddy Weg. Siya ang kukuha sa akin. Mm. Pero, since ayon, bago pa nga si Daddy Wig, Ate Sandra, Daddy Wig, Ate Sandra. Final si okay. Ate Sandra. Mm. Ito si Daddy Wig, kinola ko sa messenger, inad ako. Akala ko siya na yung magiging, ano ko talaga, parang mag-hawak kayo. Opo. Oo. Pero, hindi na siya ulit nag-reply si Daddy Wig kasi nasa La Union. Okay. Kayo nun. Tapos, sunod na araw, nag-wait lang ako habang gumagawa ng mga TikTok video ko. Gabi, that time, gabi nun, Monday ng gabi. Dun Ayun, na. bigla nag-chat sa akin si Ate Sandra. Na Bago pa nga pinapapunta ka mag-chat na. yun sa akin, Mm. nung nag-chat si Daddy Weg, yung kinol na ako na makakapunta na ako dito, ganyan. Tinulungan ako agad ni Mama mag-ano nun, pero naiiyak siya. Mag-unpa kayo? Sa Ibig mo maleta. sabihin naiiyak yung mama mo kasi siguro, mamimiss ka niya. Oo. Kumbaga- Naiiyak po siya, sobrang mamimiss ako, gano'n. Kasi ilan na po kami sa bahay, 3. Mm. Yung kapatid ko, kuya ko, Alam mo, feeling ko, di ba sabi mo sa akin, sobrang supportive niya. nakwento mo sa akin na hinatid ka dito gamit L3. L3 ka ng kuya mo, ate mo, pinsan mo, lahat kayo ng buong family mo. Alam mo, feeling ko kapag sunod na balik mo,
or kapag ihahatid ka nila. Eto manifest lang naman to, or nabivision ko lang to, or naiisip ko lang to in the future lang naman. Feel ko pagdating ng panahon, pag hinatid ka nila dito, nakakotse na kayo. Ganun. Sa tingin ko. Naniniwala ako doon, basta siguro sipagan mo lang. Tapos ako na yung mag-aalis sa kanila. Boom. Bibili ng ano. Totoo, di ba? Ako na yung magsusukli sa kanila. Totoo, ikaw na ganun. magpapara sa mga kapatid mo, sa mama mo. Opo. Saka bata ka pa naman. I mean, mas matanda ka man sa'yo, di ba? Opo. Kahit na siguro 18 ka na or what. Pero at importante kasi doon is kailangan ngayon pa lang is talaga nagsisipag ka na. Yun lang kasi yung isang sekreto. Sipag, consistent ka lang, dapat tuloy-tuloy, araw-araw. Tsaka nakikinig ka sa akin or kay Ate Sandra mo sa lahat ng mga bagay na sinasabi ko sa'yo. Basta naniniwala ako, darating yung araw na lahat ng mga pangarap mo ma-achieve mo rin yan. At sana, sabi mo nga kanina, always be humble. Diba? Kaya yun. Siguro, gagawa ulit tayo ng story. Sobrang haba na rin kasi. Siguro, sa susunod na video, gawan ulit natin to ng story or part 2. And kaya, kung sa mga nanonood dyan ng mga viewers, mag-comment lang kayo kung gusto niyo pa ng part 2 about sa mga story ng life dito sa Manix House. Or sa kanya, kay Duday, or sa akin, or sa amin ni Ate Sandra nyo. Wala namang problema. Kahit na hiwalay na kami ni Ate Sandra mo, wala namang problema magkwento ako ng mga ganito. If gusto nila, di ba? So ayun, sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Tatapusin ko na to. Nag-enjoy kayo, guys. Kasi feeling ko may gagawin ka pa yata. Maglalaba ka pa ba? Opo. Di ba napakasipag na bata? Isipin mo. Mag-aayos ko ng gamit. Mag-aayos Kasi, pa ng alis ko gamit. ako. Ay, oo nga pala, alis kayo. Huwag mo muna sabihin kung saan, di ba? Yes, Surprise na lang sa surprise! Manix TV. Abangan nyo kung saan kami pupunta. Pero yan, ganito yung mga nangyayari dito sa Manix House. Sobrang sipag lang din talaga ng mga bata kasi syempre, nag-aayos sila ng gamit, sila din naglalaba, sila din minsan nagluluto ng pagkain nila kapag gusto nilang kumain ng ganitong oras, di ba? So, ayun na nga, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin. So, maraming salamat. Muli po, ako po si Kenji ng Manix Fan.